po sa inyong lahat. Ako nga pala si Junailin May N. Colorado at narito ako ngayon sa inyong harapan upang ipahayag ang mga programang ginawa o ipinatupad ng ating gobyerno. Ang tatalakayin natin ngayon ay pinamagatang pagtugon ng pamahalaan sa kalamidad at pandemya. Programang pangkalusugan at kaayusan. Sa harap ng pagsubok na dala ng pandemya at mga kalamidad, napapanahon ang pagpapatupad ng mga hakbang ng ating gobyerno upang matulungan ang ating mga kababayan. Isa itong patunay ng kanilang malasakit at dedikasyon sa kapakanan ng bawat Pilipino. Sa muling pag-usbong ng bagong araw, nais kong iparating ang aking mga saloobin ukol sa mga mahahalagang programa ng ating gobyerno, partikular na ang mga hakbang na kanilang isinagawa upang tulungan ang mga nawalan ng hanap buhay sa panahon ng pandemya at mga kalamidad. Ang mga programa ng gobyerno tulad ng pagbibigay ng tulong sa mga nawalan ng hanap buhay sa panahon ng pandemya at kalamidad ay may iba't ibang layunin. Pangunahing layunin. Siguruhin ang mga apektadong mamamayan ay makakatanggap ng agarang tulong upang maibsan ang epekto ng pangyayaring tulad ng pandemya o kalamidad sa kanilang kabuhayan. Pagpapahintulot sa maagang pag-angat. Maglaan ng mga programang naglalayong mapabuti ang sitwasyon ng mga nawalan ng hanap buhay tulad ng cash assistance at job placement upang mabilis na makabangon ang kanilang kabuhayan. Pangangalaga sa kalusugan at kagipitan. Ilunsad ang mga programa na nagbibigay ng medikal na suporta at psychosocial na tulong upang mapanatili ang kalusugan at kagalingan ng mga apektadong sektor. Pagtaguyod ng kaunlaran sa komunidad. Itaguyod ang pag-unlad at pagbangon ng mga komunidad na naaapektuhan sa pamamagitan ng proyektong pangkabuhayan, infrastruktura at iba pang inisyatibo na magdudulot ng pangmatagalang benepisyo. Pagpapahusay sa kakayahan. Magbigay ng mga oportunidad para sa edukasyon at training na naglalayong mapalakas ang kakayahan ng mga nawalan ng hanap buhay, naglalayong magtagumpay sa bagong larangan. Pagtataguyod ng pantay-pantay na oportunidad. Tiyakin na ang tulong ay makarating sa lahat ng sektor ng lipunan, lalo na sa mga marginalized na grupo upang matiyak ang pantay-pantay na oportunidad at pag-angat. Pakikipagtulungan at koordinasyon. Itaguyod ang masusing koordinasyon at pakikipagtulungan sa iba't ibang sektor ng lipunan, pribadong sektor at iba't ibang antas ng pamahalaan para sa mas mabilis at epektibong implementasyon ng mga programa. Prebensyon at pagtugon sa hinaharap na kalamidad. Maglaan ng mga programa at mekanismo na naglalayong mapaghandaan at mapagtagumpayan ang epekto ng posibleng kalamidad sa hinaharap. Pagpapalakas sa resilience ng komunidad. Itaguyod ang pangmatagalang pagpapalakas ng kakayahan ng komunidad na harapin ang mga pagsubok at maging mas matatag sa mga hinaharap na krisis. Bibigay ng gabay at impormasyon. Maglaan ng mga suportang impormasyon at gabay para sa mga apektadong mamamayan upang maging handa at alisto sa anumang krisis na maaaring dumating. Tulad ng pandemya at mga kalamidad, napakahalaga ng mga programa ng ating gobyerno na naglalayong magbigay tulong at suporta sa mga nawalan ng hanap buhay. Isa itong malupit na pagsubok sa ating bayan at sa pamamagitan ng mga hakbang na ito, nagkakaroon tayo ng pag-asa at lakas para harapin ang mga pagsubok. Sa mga nagdaang buwan, kinakaharap natin ang hamon ng isang hindi inaasahan na pagsubok sa ating lipunan. Bagamat mahirap, hindi natin iniwanan ang isa't isa at ang ating gobyerno ay nagtutok sa pagsasagawa ng mga programang naglalayong maibsan ang epekto ng krisis. Panahon ng pandemya. Noong panahon ng pandemya tulad ng COVID-19, naranasan ng maraming bansa ang malalim na epekto sa ekonomiya at trabaho. Narito ang ilang pangunahing pangyayari at antas ng pamumuhay na naranasan ng maraming tao. Pagsasara ng negosyo at industriya. Maraming negosyo, lalo na sa sektor ng turismo, ospitalidad at serbisyong personal ang nagkaroon ng pansamantalang pagsasara o limitadong operasyon. Ito ay nagdudulot ng pagkawala ng trabaho para sa milyon-milyong manggagawa.
pag-angat ng telecommuting at trabaho sa bahay. Habang ilang sektor ang nagdanas ng pagkawala ng trabaho, ang iba naman ay nag-adopt ng telecommuting o pagtatrabaho mula sa bahay. Ang pangangailangan para sa digital na teknolohiya ay lumago upang mapanatili ang operasyon sa gitna ng lockdown. Pandemya at kalusugan. Ang krisis sa kalusugan ay nagdulot ng pangamba at pag-aalinlangan sa pamumuhay ng marami. Ang patakaran ng lockdown at quarantine ay nagbawas ng akses sa iba't ibang serbisyong pangkalusugan at nagkaroon ng mahirap na epekto sa pangkalahatang kalusugan at kaginhawaan ng mamamayan. Pag-usbong ng online sa edukasyon. Ang pandemya ay nag-udyok ng pagsuspinde ng tradisyonal na klase sa maraming lugar na nagbukas ng landas para sa online na edukasyon. Gayunpaman, ito ay nagdulot ng mga hamon lalo na para sa mga pamilyang may limitadong akses sa teknolohiya. Pagtaas ng antas ng kahirapan. Ang pagkawala ng kita at trabaho ay nagresulta sa pagtaas ng antas ng kahirapan sa maraming lugar. Ang mga pamilya ay nahihirapang mapanatili ang kanilang pangunahing pangangailangan tulad ng pagkain, tirahan at pangkalusugang serbisyo. Ang antas ng pamumuhay ng marami ay nabawasan dahil sa epekto ng pandemya sa ekonomiya at trabaho. Ang pangangailangan para sa koordinadong aksyon at mga pangmatagalang solusyon ay naging mahalaga upang matugunan ang mga pagsubok na ito. Dulot ng kalamidad. Ang isang halimbawa ng pangunahing kalamidad sa bansa ay ang mga bagyong tumatama sa ating bansang Pilipinas. Ang epekto nito sa trabaho ng mga mamamayan ay masusing nadama sa iba't ibang aspeto. Pinsala sa infrastruktura. Ang mga bagyo ay nagdulot ng malawakang pinsala sa mga infrastrukturang tulad ng kalsada, tulay at paliparan. Ito ay nagresulta sa pagkasira ng mga transportasyon at kawalan ng akses sa maraming lugar na nagpapabagal sa pagpasok sa trabaho. Pagkawala ng kabuhayan. Ang mga sektor tulad ng agrikultura at pangingisda ay matindi ring naapekto ng bagyo. Ang pagkakaroon ng pinsala sa pananim at ari-arian ng mga magsasaka at mangingisda ay nagresulta sa pagkawala ng kabuhayan para sa kanila. Kawalan ng kuryente, tubig at komunikasyon. Ang bagyo ay nagdulot ng pagputol ng kuryente at komunikasyon sa maraming lugar. Ito ay nakakaapekto sa operasyon ng negosyo at trabaho, lalo na sa mga sektor ng nangangailangan ng konektibidad. Ang antas ng pamumuhay ng marami ay nabawasan dahil sa epekto ng pandemya sa ekonomiya at trabaho. Ang pangangailangan para sa koordinadong aksyon at mga pangmatagalang solusyon ay naging mahalaga upang matugunan ang mga pagsubok na ito. Ngayon, nais kong iparating sa inyo ang kahalagahan at epekto ng mga programang isinusulong ng ating gobyerno, lalo na sa mga panahon ng pandemya at kalamidad. Narito ang mga iilang mga hakbang na ginawa ng ating gobyerno upang makatulong sa ating mga mamamayang naapektuhan ng pandemya at kalamidad. Una sa lahat, ipinatupad ang mga tulong pinansyal sa mga manggagawang naapektuhan ng pagkakasira ng kanilang hanapbuhay. Ang mga cash aid at assistance packages ay naglalayong magbigay ng temporary relief sa kanilang pangangailangan. Ito'y isang malasakit na hakbang para sa ating mga kababayan. Sa ilalim ng Bayanihan to Heal as One app na itatag ang Social Amelioration Program, isang hakbang na naglalayong makatulong sa mga pamilyang lubos na naapektuhan ng pandemya. Sa pamamagitan ng SAP na ihatid ang pinansyal na tulong sa milyon-milyong pamilya sa bansa. Pangalawa, ang Department of Labor and Employment or DOLE. Ito ay nagpapatupad ng tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged displaced workers o TUPAD program. Ito'y naglalayong magbigay ng pansamantalang trabaho sa mga nawalan ng hanap buhay dahil sa lockdown at iba pang epekto ng pandemya. Mayroong financial assistance na naglalayong mapagaan ang pasanin ng mga pamilyang nawalan ng kita. Ito ay nagbibigay daan para sa pangangailangang pang-araw-araw at pag-angat mula sa krisis. Bukod dito, ang pagsasanay at vocational programs ay naglalayong muling buhayin ang kakayahan ng mga nawalan ng trabaho.
nagbibigay daan para sa bagong oportunidad at pag-asa sa hinaharap. Pangatlo, ang malasakit na programa ng gobyerno ay naglalayong mapanatili ang kalusugan at kaligtasan ng bawat mamamayan. Ang mga libreng serbisyong pangkalusugan, testing at vaccination drives ay nagpapatunay ng determinasyon ng pamahalaan na labanan ang pagkalat ng sakit at itaguyod ang pangkalahatang kapakanan ng sambayanan. Ang malasakit sa kalusugan ay hindi rin nakakaligtaan. Ang gobyerno ay naglalaan ng mga serbisyong pangkalusugan at mental health support upang mapanatili ang kalusugan at kahandaan ng bawat mamamayan sa harap ng pandemya. Hindi lamang ito nagbibigay ng solusyon sa kasalukuyan, kundi nagtataglay din ng pangmatagalang epekto sa pangkalahatang kalusugan ng bansa. Sa pagtataguyod ng edukasyon, ang mga programa ay naglalayong itaguyod ang online learning at teknolohiyang makakatulong sa pag-aangat ng antas ng edukasyon kahit sa gitna ng mga limitasyon ng pandemya. Ito ay nagbibigay daan para sa patuloy na pag-unlad at kaalaman ng bawat kabataan anuman ang sitwasyon. Hindi natin pwedeng kalimutan ang papel ng edukasyon at kalusugan sa mga programang ito. Ang edukasyon ay nagiging susi sa pag-angat mula sa kahirapan, habang ang kalusugan naman ay nagtataguyod ng mas malakas at mas matatag na komunidad. Dagdag pa rito, nagsagawa ang gobyerno ng mga job placement programs at livelihood assistance upang mabigyan ng bagong pagkakakitaan ang mga nawalan ng trabaho. Sa pamamagitan ng pagsusuporta sa pagbuo ng negosyo at pagsasanay sa iba't ibang kasanayan, naglalayon tayong mapanatili ang kabuhayan ng bawat isa. Hindi rin nagpabaya ang ating pamahalaan sa pagbuo ng masusing plano para sa disaster risk reduction and management. Ang pagsasanay sa mga komunidad at pagbibigay ng sapat na kaalaman sa kahandaan sa oras ng kalamidad ay ilan lamang sa mga hakbang na ginagawa upang mapabuti ang ating kaligtasan at kalagayan. Isa ring mahalagang hakbang ay ang Pantawid Pamilyang Pilipino Program or 4Ps na mas pinaigting sa panahon ng krisis. Binibigyan nito ng tulong pinansyal ang mga pamilyang nangangailangan upang mapanatili ang kanilang kalusugan at makapagpatuloy sa kanilang mga pangarap. Sa pamamagitan nito, naipaparating ng gobyerno ang malasakit sa bawat mamamayan. Mahalaga rin ang programa ng Technical Education and Skills Development Authority or TESDA na nagbibigay ng libreng skills training sa mga nawalan ng trabaho. Sa pamamagitan nito, binibigyan ng oportunidad ang ating mga kababayan na mapabuti ang kanilang kasanayan at mahanap ang bagong pagkakakitaan. Ang pagtutulungan ng pampubliko at pribadong sektor ay nagbibigay daan sa mas malaking pag-unlad at mas malawakang pagtutok sa mga pangunahing sektor ng ekonomiya. Ito'y nagpapakita ng suporta at pagkakaisa sa pagharap sa mga pagsubok na hatid ng krisis. Sa pangunguna ng ating gobyerno, patuloy tayong makakaranas ng mga programa na naglalayong palakasin ang ating bansa. Huwag nating kalimutan na tayo rin ay may bahagi sa pagtupad ng mga responsibilidad na ito. Sa pagkakaisa at pagtutulungan, mas mapagtatagumpayan natin ang mga pagsubok na dala ng panahon ng pandemya at kalamidad. Sa huli, nais kong bigyan diin ang kahalagahan ng pagkakaisa at pakikipagtulungan. Sa pagtutulungan ng bawat isa, kasama ang gobyerno at ang buong sambayanan, magtatagumpay tayo laban sa anumang pagsubok na hinaharap natin. Sa kabuuan, ang mga programa ng ating gobyerno ay nagpapakita ng determinasyon na maibsan ang hirap ng ating mga kababayan. Ngunit sa kabila ng mga ito, ang ating pagtutulungan at pagkakaroon ng kooperasyon ay ang tunay na susi upang malampasan ang mga pagsubok na ito. Maraming salamat sa inyong pakikinig at pagtangkilik sa mga programa ng ating gobyerno. Sama-sama nating harapin ang mga pagbabago at pag-angat tungo sa mas maunlad at mas maayos na kinabukasan para sa ating lahat. Mabuhay ang ating bansang Pilipinas. Maraming salamat po.